Ate Karna, meron pa baga? Wala na po. Abot pa? Ay, may isa pa wari. Ayan, basta sumananggasan, asahan mo. Talagang hindi ka abot pag ikay pahuli-huli. Ayan, sumananggasan. Napakasarap. Ayan, hindi na ako halos. Ang realidad. Sa inyo naman, ilang taon ka na nagsusuman? Mula pagkabata ko po. Mula pagkabata, ilang taon ka na ngayon? Ano na po ako, 37 na po. 37 years. Ang suman o elongated rice cake ay isa sa paboritong merienda nating mga Pilipino. Pinaniniwalaang ito'y nagsimula pa bago ang panahon ng mga Kastila. Ito ay pangunahing inihanda ng ating mga ninuno upang ialay sa mga anito, hindi naman kaya ay panghanda o pangregalo sa mga halagang panauhin. Bigas na malagkit ang pangunahing sangkap nito. Nilalagyan din ito ng sariwang gata ng niyog at para matiyak ang kalidad ng gata na ilalagay dito ay kakayurin ito buhat sa isang sariwang niyog. Pagkatapos nito, titigain ito at iluluto. Kasunod nito ay huhugasan ang bigas upang mas lalo pang tumagal, luminis at sumarap ang gagawing suman. Pagkatapos nito, ito ay patitigisin upang matuyo at pagkatapos ay saka ihahalo ang lutong gata. Pagkatapos nito, hahaluin ang bigas na malagkit kasama ang lutong gata at ang mga sikretong sangkap nito. Pagkatapos ay sisimulan na itong ibalot bago iluto sa malalaking kaldero. Pagkatapos itong mailuto ng ilang oras, ito ay paininin upang mas lalo pang maging masarap ang sumang malagkit. Dito sa ating bansa ay may iba't ibang uri ng suman. Depende sa lugar, kultura at panlasa ng mga lugar na naghahanda nito. Dito sa ating sa Marinduque, isa sa ipagmamalaki natin na uri ng suman ay ang suman ng gasan. Kaya halina po kayo. Samahan niyo po kami upang tuklasin ano ba ang sekreto ng masarap na suman na ipinagmamalaki ng bayan ng Gasan. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw kabayan. Magandang araw mga karealidad. At muli po ngayong hapong ito exclusive sa ating pong first episode ng ating programa, Ang Realidad, kung saan ay ating itatanghal ang mga buhay ng ating mga kababayan, kung papaano sila nakakasurvive, kung papaano nila napagtagumpayan o napaglalabanan ang bawat hamon ng kanilang pong buhay. At ngayong araw po ito ay ating makakapanayam, mapalad po tayo sapagkat kahit marami ang kailang gawain ay napagbigyan po tayo na kanila pong makasama dito po sa isang exclusive interview ng ating kababayan kung saan sila po ang gumagawa ng masarap na suman dito po sa bayan po ng Gasan. Ngayon pong araw na ito ay ating makakasama ang atin pong panauhin sa unang episode ng ating programa, si Ate Rizel Libradilla Inaw. Ayan, at tayo pong mapalad na napagbigyan ng atin pong kababayan kung saan ay gumagawa ng masarap na suman dito po sa bayan po ng Gasan. At magandang araw sa iyo, Ate Rizel, and welcome to our program, Ang Realidad. Magandang tanghali rin po sa inyong programa. Ayan, Ate Rizel, inabala kita dito sa ating programa dahil alam naman natin na kasagsagan ng inyong paggawa ng suman dahil para saan ba? Ba't kasagsagan ng paggawa ninyo ngayong araw na ito?
Ito yung nagawa namin ngayon, pang tinda namin ito bukas sa Tianggi sa Ligtangin. Kaya kailangan ganito para abot naman hanggang bukas ng madaling araw pa. Oo. So, itong suman na ito na inyong ginagawa, anong tawag o pangkaraniwang tawag dito ng ating mga kababayan? Sumang talaga, sumang Marinduque. Sumang Marinduque o sumang malagkit. Sumang malagkit. Oo. At ito ay sumang maalat, ganun ang tawag oo, nila. dahil medyo maalat-alat. Maalat-alat. Oo. At the same time, ito siguro yung tinatawag sa Tagalog na suman sa ibos. Iba yung sumang sa ibos. Iba pa rin yun. Sa sumang ganito. Oo. Matamis kasi yung ibos. Ayun. Pero the same na pinagbabalutan. Hindi, dahon ng saging yun. Ayun, yun ang pagkakaiba. So, para sa ating mga tagapanood, Ate Priscil, sa mga hindi pa po nakakaalam kung gaano kalaki ang naging ambag sa buhay ni Ate Priscil, ito pong paggawa nila ng suman, sumang malagkit dito po sa bayan po ng Gasan. Ate Priscil, para sa ating mga kababayan at mga tagapanood, gano'n na nyo katagal ginagawa o gano'n na kayo katagal gumagawa ng suman? Mulang gumawa ng suman ay, yung maliit ko po ay, yung bunso ko ngayon, yung po ako nagsimula, ay 16 years old na po siya ngayon. Ibig sabihin, 16 years na wow, ako gumagawa ng suman. Oo. At itong paggawa ng suman ay kanino mo natutunan? Sa biyanan ko. Ayan. Parang mana sa biyanan. Pinamana. Pinamana. Sa Oo. mga, sa anak, sa biyanan, sa manugang. Oo. Hanggang sa manugang na rin na tutong maganito. So, ibig sabihin, buong pamilya Mm-mm. ay ito na ang business ninyo. Oo, business na. Oo. So, para sa ating mga kababayan, 16 years na pala gumagawa sila Ate Priscil at ito ay minana nyo sa iyong biyanan. Biyanan. O kung yung iba, ang inapamana ay yaman. Yaman. Walang yaman. Oo. Ang ipinamana sa inyo, pangkabuhayan. Pangkabuhayan. At least ito talaga mapapakinabangan Oo. mo, Ate Priscil. So, taga saan si Ate Priscil? Ako po ay taga Negros, Kabangkalan po, Negros Oo. Occidental. Ay, So, ikaw pala ay nabighani, ano? Ano bang tawag doon? Nabighani o siya ay napaibig ng taga Marinduque? Oo, ito mga malayo. Oo. malayo. Saan kayo nagkakilala? Ano nga pala pangalan ng husband mo? Roy Inaw, Ay, si Kuya Roy Inaw. Ayan. Kailan ni Kuya Roy? sa Maynila. Sa Maynila. Talagang marami sa ating mga kababayan nakakatagpo ng kapalaran ay sa Maynila. At ikaw ay dito, mas pinili niyo dito manirahan. Oo. So, sabi nga ni sa Bisaya o sa Hilonggo, ang palangga ni Ate Priscil ay dire na tagpuan Sa Marinduque. sa Marinduque, oo. Oo. So, dugay ka na dire. Dugay na. Kay lakatuig. Nagpuli kami di ay 2003. Ayan, 2003. Oo. So, dugay na talaga. Dugay na. Until now, 21 years na. 21. So, 20 katuig na. Para sa mga kababayan natin, yung aking binabanggit ay dialect ng mga Hilonggo. Hilonggo. Tinatanong ako po sa sobrang kalaugan, sabi nga ni sa Marinduque, Oo. ay nakatira o tumira din, nag-star, ang tawag sa Hilonggo ay nag-star o tumira, yan po sa Western Visayas, po. So, napakaganda, nitong sinimulan natin, Ate Priscil, dahil ito pala ipamana sa inyo. So, siguro tanungin natin sa ating panauhin ngayon, parang ako ang panauhin sa bahay nila, dahil sa pag-prepara natin kanina, talaga sabi ko, ginulo ko na yata yung bahay ni na Ate Priscil. Yan. Ate Priscil, itong paggawa nyo ng suman, kumusta ang dulot nito o pakinabang sa inyong buhay at kabuhayan? Masasabi kong okay naman talaga at nakakapagpaaral ako ng college ngayon. Oo, May college wow. ako ngayon. Tapos yung bunso ko ay 11. Oo. Kahit paano, malaking tulong talaga sa amin sa pang-araw-araw. At sa ibang gastusin din. By the way, ilan ang iyong anak? 3. Tatlong Puro lalaki. puro yan. lalaki. At ang iyong May- panganay college na. Ay hindi siya nag-aral. Nagtapos lang siya ng 12. Grade 12. So, Ayaw niya na muna mag-aral. pero may college ka ngayon. Oo, meron akong diba? college ngayon. So, napakaganda nitong balita. Napakagandang bahagi ito ng kwento, na merong isang kabuhayan na ipinamana. Kung iba, sabi mo nga, kayamanan, ito kabuhayan ang ipinamana sa ating ating kababayan, kay Ate Priscil. Ate Priscil, para sa kabatiran ng ating mga nanonood, alam naman namin na sa Marinduque, isa talaga sa produkto na talaga masabi nating authentic, basta sumang Marinduque ay talagang pampasalubong yan, masarap. So,
ikumpara natin siguro ano yung ipagmamalaki nyo sa inyong produkto ang suman na malagkit sa gasan. Ang suman po namin talaga, nalaban po namin na matagal masira. O matagal mapanis. Matagal mapanis. Oo. Kahit sabihin na po yung balat ni ring aming ano na ito ay umitim na. Oo. Pero yung laman ng sa loob, okay pa rin. Hindi pa rin siya Hindi pa rin siya panis. Oo. Kaya ito nadala talaga pang pasalubong at ibang bansa po nakarating ito. Wow. Oh, talagang yun ang hinahanap ng marami kahit ako, 'di ba? Na pag nagpapasalubong, mas alam naman natin pag nagpasalubong tayo, minsan hindi ka agad nakakain din, ano? So dahil lalo na pag ganitong kakanin, ano? So, ano yung sekreto, Ate Priscilla? At ang sekreto pa ba pag sinabi natin? Pero ano yung kaibahan ng suman ninyo sa iba? Siguro po nasa paggawi. O sa paggawa? Nasa paggawa o sa mga minana na rin na kung paano gawin. Oo. Kung paano siya i-prepare. Oo. Dahil sa ating mga kababayan, ano, ang alam na ito, sikreto pa ba? Ito daw po yung hugas, ano, hinuhugasan nila. Hindi naman, Oo. So, hinuhugasan nila, pero may sikreto po ng paghugas. At yun ang hindi namin sasabihin, lahat ay pwedeng gayahin ninyo, hugasan ninyo, pero may sikreto silang ginagawa sa paghugas. Ayan. At yung inahalo nila ay hindi na namin i-reveal dahil yun ay talagang pang kanila na lang. At ito po, kasi meron po kitang mga napuntahan na mga lugar na pag nagsuman sila, Ate Priscilla, ano, inaluto muna nila yung mismo yung ano, parang inasaing nila. Pero sa inyo, paano ang preparasyon ninyo? Hugas lang, tapos patuyuin mo lang siya sa timba na medyo butas ang kwitan yun. Tapos pag tumuyo na yun, labig na ang gata, okay na, pwede nang ano. Tapos pati yung gata, doon ihahalo. Yung ibabaw lang yun. Niluluto din. Luto ang gata. Ayan. So, yun na ha. Pero may, sabi ko nga po sa inyo, sekreto yan, pero nabahagi sa atin ngayon. Pero hindi lahat ay ikinikwento. Siyempre, para pangalagaan pa rin po yung kasarapan o kakaibahan ng kaila pong ipinagmamalaking suman dito po sa gasan. Ano po? Ate Priscilla, within, sabi mo nga 16 years ng pagluluto mo ng suman, ano yung mga challenge na kinaharap ninyo? Alam mo naman natin, sabi ko nga sa iyo, maraming nagluluto ng suman sa Marinduque. Hindi, talaga sa paggawa ng ganito, hindi maiwasan na talagang minsan marami kang tira. Oo. Hindi ka makakaubos. Pero okay pa rin, hindi pa rin umaayaw. Tuloy. Tuloy lang. Tuloy lang. Oo. At karamihan ba, sino-sino yung inyong mga client? Marami na rin. Minsan, mga ibang lugar. Bukod sa Tiangge na pangkaraniwan ninyo every... May mga ano na kami, minsan may contact na sa amin, minsan natawag sa amin. Yung, kumbaga, for suki-suki. May suki na. May suki ako sa Maynila na natawag lang sa akin na apadaya. Yung ganon. Pag tumawag na yun, magawa ako nun para ipadalang kung ilang order niya. At pangkaraniwan, Ate, ano mga araw yung panahon yung malakas ang benta talaga ng suman? Ano ay mga Holy Week at saka itong November na ito at saka itong parating na December. Kasi talaga namang typical dito sa atin sa Marinduque ay talaga namang hindi nawawala sa mga handaan, ano, yung pong paghahain ng masarap na suman, ano po. At bukod sa suman, siyempre ang kaulam nito ay yung kalamay-hati, ano po. O sa Torrijos, sa Santa Cruz, sampililok. Sampililok. Ayan. Yung iba nagtatanong, ano yung sampililok? Ano po? Kalamay-hati po yan o yung coco jam. Ayan. Siyempre kaulam po ito, kaya ginagawa nila. So, Ate, paano po ba yung ginagawa niyong preparasyon dito sa paggawa po ito? At pangkaraniwan, mga magkano ang puhunan? Sa malagkit lang ay 1.5. 50. Ilang kilo kapangkaraniwan ang niluluto niyo? Ano ba, kilo ba ang saluk? Kilo na ngayon. Oo. Yung pinaka namin na lutuin talaga ay 25. 25 kilos. 25 kilos. Okay. Pangkaraniwang luto. At sa Ate Priscilla, doon sa 25 kilos? 25 kilos. Magkano ang kilo ngayon ng malagkit? 62. So, magkano ang aabutin ng 62? Itanungan niyo ako pag-compute ng ang bayan.
62 times 25. Oo. Oh, may dala akong ballpen. 62 times 25. 550. 1,550. Oo. So, 1,550, yun pa lang sa malagkit. Malagkit. So, yung nyog, kasi sabi mo nga, inahaluan ito ng nyog, gaya nung pinakita natin kanina, mga ilang buo na nyog? Sa 25 ay pwedeng 20 buo na nyog. O 20 na buo. So, halos isang kilo ay isang buong nyog. Ang equivalent na inihalo ninyo. Bukod doon, wala naman itong asukal, ano? Wala. Asin lamang ang dinadagdag ninyo. And dito sa inyong balutan, itong dahon o itong talbos ng... Binibili din namin to. Ano ang bilihan yan? For haba. For haba. Ibig sabihin yung isang habang ganon. 15 pesos. 15 pesos. Mga ilang dahon yun? Depende rin sa haba. Hindi pare-parehas. O ibig sabihin yung isang habang ganon, pinuputol-putol pa ninyo? Hindi na. Palitatas-tasin yun. Oo. Tapos yung pinakadulo naman, hindi nakasama kasi maliliit na. Kaya so, mga isa-estimate mo yung 25 kilos, mga ilang haba ang nagagamit? Nagagamit. Siguro mga 10. 10. So, 150 pesos pa din ang nagagastos ninyo. So, medyo talagang may puhunan. Totally, magkano yung puhunan mo, Ate Giselle? Kulang na tapos halimbawa, nyug ko na lang ay mga 140. Pagpalagay na natin na 200 sa bulsa. Oo. Napuhunan din ako na kulang ng 2,000. Kulang 2,000. So, at ilan ang kayang palabasan naman noong 25 kilos, more or less? Minsan nalabas ng 900. 900. So, ang bilihan pagka sa market is 5 pesos. 5 pesos. At so, nasa 4,500. Yung 900, 4,500. So, bukod doon, kabayan, ay syempre, unang-una na puhunan dito ni Ate Priscille, bukod sa kulang-kulang 2,000, ay yung pagod, minsan wag na yung pagod. Oo, wag na yung pagod. Kasi bahagi talaga ng pagtatrabaho yun. Sa bagay, kahit tayong kumain, napapagod tayo, kahit nga pagtulog. Pagka medyo mali ang pwesto mo, napapagod ka din. Ayan. At sa gatong naman, ano yung pangkaraniwang ginagatong naman ninyo? Kailangan malalaking gatong. Talagang kung pwede yung gahita ang laki para matagal siyang... na mga kahoy at saka bao at saka... Nakita ko may bunot pa yan. Bunot pa nga eh. Binibili din ba ninyo yun? Yung kami, hindi kami bumibili ng kahoy. Oo. Yung asawa ko ang nangangahoy. Oo. At least may nakukunan pa. Meron naman. So, yung yung 25 kilos na yun, ilang beses sa loob ng isang linggo? Ang ko ay itong linggo na ito baling ngayon at saka bukas pang dalawang araw. So may ilang beses sa loob ng isang linggo nakakapagluto ka? Dalawa. Bali tatlo. Tatlong beses. At depende yon kung malakas or may order yung ating mga kaubayan. So hindi na masama, napakaganda rin ito sa ating mga kaubayan. Yun nga sinasabi natin, na siguro sa ating mga kaubayan. Minsan hindi ito nalalaman ng ating mga kaubayan, hindi nila alam na dito lang sa ating probinsya may kabuhayan. Pwede ka mabuhay basta masipag ka at meron kang pagsisikap. Kasama yung pamilya. Ang kagandahan natin, Priscille, hindi mo na kinakailangang lumayo pa, kasama mo ang iyong pamilya. At ito, business na ito ng pamilya ninyo. Oo. At sino-sino makatulong mo paggawa? Anak ko. Yan yung anak mo. Yung college ko ngayon, yung pasok. Tapos si mister mo ay siya nag-prepare din. Oo, yan siya nagkakayod. Oo. Tapos yan gagatong pag na. At mabuti na lang meron kayong kayuran Oo. In-invest din ito. Magkano ang ganun ngayong kayuran? Yun ay namin ng 7,000 lang wari. 7,000. Pero ang parang ang motor nun yung sa yung sa converted, parang converted. Yung mga kababayan natin at mga karealidad, yung gamit nilang pangkayod yung di kuryente na. Paano pag brown out, Ate Priscille? Yung kapitbahay ko may generator. Generator. Ambag ka ng gasolina. Gaambaga na lang. Ambagan ka ng gasolina. Kasi mga 10 buong nyug at yun ay mamanumanuhin mo ng kayod, matagal-tagal din. Yan din yung challenge, kahit itong negosyo ni Ate Priscille, ay may challenge din kapag brown out. Kaya nga pag may na brown out sa Meralco, mag-guide ka na ng maaga at ma-brown out. Kailangan ganun. So, kakayurin na agad. Kakayurin na ng maaga yun. Para at least, hindi na kayo magagastos para magtubod doon sa generator. So, itong negosyo nyo ito na pagluluto ng suman,
bukod sa negosyong pampamilya, sa tingin ninyo, gaano ka masasabi nating makakasustain sa inyong pamilya? Sa totoo lang kasi wala naman kaming income na iba. Oo. Hindi, ganito lang. Oo. O minsan siguro yung padala nung panganay ko, Dahil allowance nagtatrabaho na na nung siya. aking Yung college mo, oo. yung nag-aaral pa Oo, isa. okay naman, nakakaraos Oo. naman. Tapos asawa ko naman ay ano lang siya, tubigan Nagbubuki lang, din. tapos Oo. alaga lang kami ng mga baka, ganun. Okay. Nakakaraos din. Oo. So, Kung bakit nakakabayad pa ng utang. So, sa pangkaraniwan na yun, sa Mm-mm. typical na buhay ng ating mga kababayan. Sabi ni Ate Priscel, sila ay nakakaluto ng suman sa loob ng 1 linggo, 3 beses. I-analyze na natin, i-compute natin. Kung sila ay tumubo halimbawa ng 2,000, so ibig sabihin sa loob ng 1 linggo ay meron silang 6,000 pesos. So hindi na masama, ano? Na sa araw-araw ay meron kayong mahigit 1,000 na kita sa isang typical na pamilya, mga kababayan. Ano po? At kahit ako, yung 1,000, malaking bagay na sa akin yan. Ano? Ikaw pumunta ng Maynila, halos 1,000 din lang yung swerte na pag 1,000 yung arawan mo. Tapos, uupa ka na pa ng bahay, mamamasahe ka pa, di ba? Yung pagkain mo pa, tubig, kuryente. Pero sila Ate Priscel, ano, hindi natin ito alam, mga kababayan. Parang, at least through our program, ang realidad, ay naialatag natin itong realidad ng buhay ng ating mga kababayan dito sa ating lalawigan na kahit pala dito sa ating probinsya, pwede tayong mabuhay. Imagine po ninyo, sabi nga natin Priscel, nabubuhay sila, malaking tulong ito sa kanilang pagluluto ng suban. Yung kanyang husband ay farmer. Siyempre, pag farmer, meron pa rin income yan at nag-aalaga sila ng mga alaga ng mga hayop dito sa kanilang lugar. At kasama o sama-sama ba sila buong pamilya. Ate Priscel, sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon sa ating programa, ano po ang pwede niyong ibahagi sa kanila, makapagbibigay ng sabihin natin encouragement sa kanila na maging masaya sila o gaya po ninyo ay humanap din sila ng kabuhayan na kahit dito sa ating probinsya ay mabubuhay sila. Ay dito naman kasi sa probinsya, masipag ka lang talaga. Oo. Talagang mabubuhay ka. Kasi lalayo ka sa pamilya mo o magpamaynila ka ngani. Tapos magkano din lang naman ang ano mo doon. Magpapadala ka pa. Kung nandito kayo sama-sama, kunting negosyo, tulong-tulong para ano. Oo. Madaling ang ginawa rin para sama-sama ang pamilya. Yan. At napakaganda nito. Alam naman natin, sabi ko nga, bakit ba tayo naghahanap buhay? Karealidad. Sa realidad ng buhay, kaya tayo naghahanap buhay, di ba, para sa pamilya? Para sa pamilya. Di ba? Mapag-aral ng mga anak, masustain ang ating pang-araw-araw na buhay. At ang minsan po ay isa-sacrifice natin ay yung pagkasama-sama ng pamilya. Ano po? Minsan po, kahit tayo'y malaki ang kita, pero hindi naman natin kasama yung ating mahal sa buhay, di ba? Parang may kulang pa din sa ating pamilya. Kaya nakakatuwa na dito sa ating probinsya ay may ganito pong pangkabuhayan, ano po, na ikinabubuhay ang ating kababayan. Ano po, sabihin natin na madali ang magsuman, madali po ang gawa nito, pero kung wala dito ang puso mo, ano po, at syempre, ano ba ang pinakasikreto, Ate Priscel, kung bakit masarap ang suman ninyo? May pagmamahal ang suman namin. May pagmamahal. Dahil hindi tatagal ng 16 years, itong sila Ate Priscel, kung walang samya. Sabi nga si Dini sa atin, may samya. May samya ng pagmamahal. Ayan. Siyempre, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa kailang negosyo, sa kailang kabuhayan, kaya napapanatili nilang masarap yung kanila pong suman. Ano po? At parang Ate Priscel, sa tagal-tagal na kayo nagluluto, ang napansin ko lang, hindi nagbabago yung size ng inyong suman. Oo, ganun pa rin naman. Sabi nga nila ay magamahal na kita at sa buwak daw nga ni ay ano na ang suman, 3.20 na. Oo. Kaya yung pagkabuwak minsan ay sagasan pa nabili. Oo. Sabi naman namin, ay ganun din yun. Kumbaga ilit-litan na lang natin yung suman natin at least. Kumbaga hindi na mahirapan din yung namimili. Oo. Pero sa totoo, Ate Priscel, hindi naman talaga lumiit. Yung parang hindi naman. Hindi naman lumawas eh. Kasi ilang taon na po mga kababayan na ako'y nabili ng suman kami dito pag may okasyon sa bahay.
pag minsan ay pampasalubong o may okasyon sa simbahan, eh dito talaga kami umorder. So, hindi naman nagbabago. Yun pa rin yung sukat. Yung At pa rin. yun siguro din Oo, Ate Priscel, yun siguro ang hamon ko din sa mga nagninegosyo. Alam niyo po mga kababayan, ito lang napapansin ko. May mga kababayan po tayo na pag nagawa sila ng produkto o gumawa sila ng pagkain, sa una lang malalaki. Pag magandang huli, naliit na. Alam niyo po sa totoo, pagka po ganun ang sistema natin, hindi natin inaalaga ng ating customer. Dapat kung ano yung sinimula natin, gaya na Ate Priscel, within 16 years, yun ang sinimula nila, minahal nila, hindi lang yung tutubuin nila. Dahil pag minahal natin yung ating trabaho, yung quality na ating produkto ay naandyan, ang customer mamahalin po tayo. Yun lang po ang siguro nais nating ibahagi sa magitan ng ating programa. Hindi yung pag nagawa ka ng tinapay, sa una lang malaki, gumawa ka ng produkto, sa una lang masarap, hindi po ganoon. Dapat po pangalagaan natin yung quality of our product sapagkat diyan tayo mamahalin ng ating mga customer. Ate Priscel, mayroon ka pa bang gustong ibahagi sa ating mga kababayan at baka gusto mo rin silang ayayahan at para matikman nila ang iyong masarap na suman, ang suman ng Gasan na negosyo at pangkabuhayan ng pamilya Inaw dito sa bayan po ng Gasan? Ay, inayahan ko po kayong bumili po kayo ng suma namin. Tikman niyo po yung suma namin at masarap po at malinamnam. Oo. Ano pa? Pwede po kayong umorder sa amin o tumawag po kayo sa number na 0956-933-2707. Pwede po i-reach sa kahit anong okasyon, birthday, fiesta o kahit ano po. Pwede po i-ring aming suman. At Ate Priscel, bukod sa suman, sabi nga gumagawa din kayo ng kalamay-hati. Magkano naman yung inyong kalamay-hati? Yung kalamay-hati po namin ay 50 at 100. Depende po sa order. Minsan may na-order sa amin ng pag 200, 250, or size. So, paano sila mas mabilis o-order? Bago ba dumating araw, itatawag na kaagad? Dapat ay halimbawa o-order sila pambukas, dapat ngayong araw na lang, tatawag na sila o ano. So, day before, dapat po magsabi na kayo 2 days before. Ngayon, mamaya akwain, hindi po yun. Pwedeng 2 days before, magsabi na kayo. Pwedeng ganun. At pagka maramihan, meron ba bang discount? Meron. Hindi discount, tawad. Kahit lang kasalanan. Paano? Anong sistema ninyo? Dagdag or nagdadagdag sila Ate Priscel ng bilang ng kanilang suman pero hindi sila nagbabawas ng presyo. The same pa rin na price. Kung 5 piso, 5 piso talaga. Ayan. At pwede rin nyo pasyalan sila Ate Priscel. Nasaan ang inyong lugar Ate Priscel? Dini kami sa Cuatis Ilaya. Cuatis Ilaya? Dito sa Cuatis Ilaya, din sa may bodega ng nyog. Papasok lang kami. Hanapin lang basta sabihin lang magsusuman. Alam na yun. Alam na nila. Ayan. Alam na kung saan. Ayan, at, mga bahay na magsusuman kasi. Lahi na magsusuman. Okay, at again, ayan, at nakasama natin si Ate Priscel, ang unang magsusuman dito po sa Gasan. Maya-maya, makakasama din natin ang atin pong isa pang magsusuman. Ito po ay negosyo ng pamilya, kaya po hindi lang isa ang ating i-interviewin ngayong araw po ito. Dream Favor Travel and Tours. Why travel with us? DOT accredited tour operator and tourist transport. Trained tourist drivers and tour guides. Priority on safety. Your dream tour will be favored. Dream Favor offers a wide range of services including van rental, tours, airline ticketing, and more. What are you waiting for? Book a tour with us now. Check our available packages at. For inquiries, call or text 0969-517-6325 or kindly visit our Facebook page at Dream Favor Travel and Tours. We are located at 21 Santol, Poac, Marinduque. Dream Favor Travel and Tours. Why travel with us? DOT accredited tour operator and tourist transport. Trained tourist drivers and tour guides. Priority on safety. Your dream tour will be favored.
Dream Favor offers a wide range of services including van rental, tours, airline ticketing, and more. What are you waiting for? Book a tour with us now. Check our available packages at. For inquiries, call or text 0969-517-6325 or kindly visit our Facebook page at Dream Favor Travel and Tours. We are located at 21 Santol, Poac, Marinduque. At muli po nagbabalik ang ating programang Ang Realidad sa ating second half na ating program. Ayan, balikan natin. Sabi ko nga ni po kanina, ang kabuhayan pong ito na pag-usuman ay negosyo ng pamilya. Kaya sa second half ng ating pong program ay ating pong makakasama ang isa pa rin sa pamilya ng Inaw, na pinamanahan ng kanilang lola, ng nanay, at ngayon ay silang magkakapatid. At makakasama natin ngayon si Ate Siti Carna Inaw Monreal. Magandang hapon sa iyo, ate. O magandang araw sa iyo, Ate Siti Carna. Magandang hapon din po. Ayan. And at ate, sabi ni Priscel kanina, ay sila daw ay 16 years na sa pag-usuman. Bilang magulang, pinamanahan ng inyong mahal na ina. Sa inyo naman, ilang taon ka na nagsusuman? Mula pagkabata ko po. Mula pagkabata, ilang taon ka na ngayon? 37 na po. 37 years. Yung masasabi natin talagang ito ay hindi lang negosyo, kundi talagang ikinabubuhay na ng pamilya ng Inaw dito sa Gasan. At doon sa mga nagtatanong, ano po ang sumanan pong ito sa Gasan, matatagpuan dito po sa Ilayang Kuatis. Ilayang Kuatis ba? Opo. Ilayang Kuatis, dito po sa bayan po ng Gasan. O dito po, at ang lugar po ito matatagpuan dito po sa Ilayang Kuatis, sa Masiga, Gasan, Marinduque. Ano po? So, Ate Siti Carna, ano bang palayaw mo? Carna po. Carna, ayan. Si Ate Carna, in short, Opo. So within 37 years ng inyong pag-usuman, at ngayon nga, nakikita natin na isang malaking batya itong pinaglalagyan ng kailang sinusuman ngayon. At ilang kilo ito? 25 kilos po. 25 kilos. Ayan. At ano yung kaibahan ng suman mo? Kasi yung kay Ate Priscil kanina ay plain. Opo. Ito ano ang meron May tinta po itong lahok. Tinta? Opo, Anong ibig sabihin ng tinta? Tinta ba ito ng ballpen? Tinta po na malagkit. Ayun. Yung tinta po na malagkit para sa ating mga kababayan ay yung pong medyo may kulay, ma-violet, minsan maitim-itim na bigas malagkit, na siyang inahalo naman nila para magkaroon po ng kakaibang twist yung kulay, So, gaya po na nabanggit kayo ni Ate Priscil, the same po ng preparation, Ate Carna, ilang kilo ngayon itong nakapreparang ito? 25 po. 25 kilos din. At gaya po nung kay Ate Priscil ay naabot din ito ng ilang buong nyug, nasa 10, ilang buo ng nyug? 20 po. 20, na buo ng nyug ang nakalok. At siguro tanong din lang natin para sa kadagdagan, 37 years. Apo. Ayan. Ano ang masasabi mong gaano nakalaki ang naitulong sa inyong pamilya? Malaki po naitulong sa amin. Nakapagpaaral po ako ng anak na grade 12 po, nakagraduate po siya. Oo. Ngayon po nasa Maynila na nagtatrabaho na. Tapos yung grade 12 ko po ngayon. Tapos ito po ang namin. Ito na pong hanap buhay namin mag-asawa. Pangkabuhayan sa araw-araw. Oo. Ito na pong namin talaga. So, kayo natatanong kay Ate Priscil kung nakakailang times sila magluto sa loob ng isang Araw po. linggo. Nakaka 3 times. Ang tanong ko naman sa inyo, ano naman yung pinaka challenge sa pagluluto ninyo? Meron bang panahon na humihina din kayo? Opo, meron din po. Ang po namin kalaban po namin ay mga lansones, mais, yan po ang kalaban namin. Anong ibig sabihin, Ate karaniwan lang po kasi yung lansones at saka yung mais po. Karaniwan lang daw po nalabas yun. Oo, ibig sabihin hindi palagi. Kaya pag lumabas, ay mahina po. Humihina kayo. Ayun. Kasi na-compute nga namin kayo na kung 3 times a week, ibig sabihin, more or less, may 6,000 o 5,000 a week. Pero, siyempre merong ups and down din ang bawat negosyo. Yung panahon ng taglansunes,
Yun, panahon ng Tag-mais po. mais, at iba pa mga prutas, doon humihina ang inyong produkto, benta. opo. Oo. Saan namang panahon sobrang malakas naman yung Pag December po at mahal na araw, Ayun. wala po kaming pahinga. Ibig sabihin, araw-araw naman yun. Opo, Tsaka ang order po noon, panayan, tawag po sa amin. Preparean mo kami ng garini. Ang billing ko lang po naman sa customer namin, huwag po siya ma-order urada-urada. Oo. Kasi po, maibigay po namin ay hilaw, masisira po kami naman sa kanila. Ay, Kaya sabi po namin, bago po kayo mag-order, matawag po agad kayo. Bilang ngayon po, kailangan na ninyo, mga Merkulis po o Webes, matawag na po so, kayo. 2 to 3 days before. Aram po namin. Lalo na pagka-season Oo, dahil tsaka po sobrang araw-araw halos. Tsaka yung malagkit po, hindi natin sigurado kung bagong dating. Ayun. Isa sa challenge din sa inyo yung supply ng malagkit. Galing pa pong Mindoro. Oo. Ano pa yung ibang challenge pa rin sa inyo? Yung bang nyug, minsan wala po nagiging kaming problema din. palaspas. Ayun. Tsaka inyog din po, wala rin Dahil kami. sa ating mga kababayan, ano po, ito po ay napakahalaga po sa kanila dahil ito yung pangunahin lang materyales bukod po sa bigas malagkit at saka punyog, ito pong kailang balutan. Ano po, ito ay talbos po ng niyog. So alam naman natin pag panahon ng binagyo, Yan, so ilang buwan after ng typhoon at naapektuhan, hindi sa hinihingi, ay talagang nawawalan ng talbos yung mga nyog. At ito'y nagiging isa sa problema nila. Bukod pa nga ni, pagka binagyo, nalalagas nga ni yung mga bunga ng nyog, so nagiging problema din ninyo. Yung bunga rin po ninyo. Oo. So ano naman yung ginagawa nyong solusyon? Siyempre, bawat negosyo, hanahanapan ng solusyon pag may mga ganong problema. Ay iba po kami ng hanap buhay. So yun ang naging nahanap Pero yung alternatibo. nahanap po kami agad ng ibang kapalit. Pero pagka Pag binabalik po, pa rin nabalik ulit din po ninyo. namin. Pero ito po talaga ang madalas namin ginagawa. Main, oo. Yan po talaga. So, yung ganun, talagang sabi nga natin, mga kababayan natin, mga karealidad, siguro dapat gaya po ng pamilya ng Inaw, hanap din po tayo ng pangkabuhayan na pang long term ng kabuhayan. Gaya ng napag-usapan namin kanina ni Ate Priscel, hindi na kinakailangan, hanap tayo ng kabuhayan na hindi na kinakailangan lumuwas, hindi na kinakailangan tayo lumayo, papahiwalay sa ating pamilya. Ayan, siguro tanong din natin Ate Carna, natanong na rin natin ito kay Ate Priscel kanina, dahil marami sa gumagawa ng produkto, pagka sila ay marami ng client, sikat na sila, inaliitan nila. Oo. Kayo, ano ang inyong sikreto para mabalansin yun? Hindi naman kayo lugi, na masaya naman yung customer. Ang inaano po namin, minsan po sinasabi po namin doon sa customer na medyo tumaas po yung materyales. Oo. Hindi po namin sila natawaran. Oo. Pero po meron po naman customer na natawaran din po namin kasi minsan daw po nabenta nila sa kabila. Ayan. So, ito linawin na natin na meron po dalawa kasing presyo. Ganun naman talaga sa negosyo. Pag ang panggamit, regular price po yan. Pero pag pangtinda at regular naman kumukuha, ay medyo nabawasan ba o nadagdag na lang kayo ng product? Nadagdag na lang po. Ayun. Iba po kasi yung inatawaran, ang tawag doon, iba yung inabawasan ng presyo kaysa sa inatawaran. Para magulo. Para magulo. Linawin lang natin. Kasi pag sinabing inatawaran, dinadagdagan nila ng suman. Pag naman kasi discount, pag sinabing discount, binabawasan ng presyo. Pero sa kanila po, regular pa rin. Pero ang gagawin na dahil pantinda, nadagdagan nila ng items o ng suman. Ayan. So, magkano nga yung suman ate pagka sa regular na price ninyo? 5 pesos po. 5 pesos. Pero pag maramihan ba, nakakabawas pa rin tayo? Ilan ang nadagdag ninyo? Bilang po doon po sa 100 piraso po, 5 po ang tawad namin doon. 5. Sa 100 piraso. Opo, sa 100 piraso. So, hindi na masama. 25 pesos din yun, di ba? So, yun po yung ginagawa naman po nila. And, sa mga kababayan po natin, so, marami na ba kayong suki? At mga taga saan yung suki ninyo? Ang suki ko po minsan taga Santa Cruz, taga Maynila po. Dati po, Barlenton po, nakuha sa amin. Dumaan po ang pandemic, nag-stock na po sila. Kaya hindi na po sila nakakuha sa amin. So, kaya doon sa mga kababayan natin na baka wala nang contact kay Ate Carna, ay through our program, nanonood sa Marinduque News, baka pwedeng mag-order uli kayo. Ayan. At tikman nyo yung masarap na suma ng gasan. Na sabi nga ni Ate Carna, ay hindi po agad-agad napapanis. Umiitim na po yung, umiitim na, dahil syempre, naluto po,
talagang umiitim na. Pero pag binuksan po ninyo, yung laman po hindi pa rin napapanis. Ano po? Dahil may sikreto nga po sila na ito pong kanilang suman ay hinugasan. Ano po ang bigas. Pero may mga additives po sila na sikreto na exclusive lang syempre sa kanila para pangalagaan yung kalidad ng kanilang produkto. Ano po? So, Ate Carna, sa loob ng 37 years na paggawa ninyo ng suman, ano ang masasabi ninyong naging ambag na nito sa inyong malaki pong tulong sa amin po. Nakaraos po kami araw-araw. Pambili ng ulam, pambaon. So talagang ito na yung ito na po talagang araw-araw po namin. Oo. At ano ang masasabi mo, may babahagi mo sa ating tagapanood na ngayon nag-iisip na parang gustong umalis, gustong magsabi lang po kayo sa akin na ma-order po. At pwedeng pantinda na rin nila. Pantinda rin po ninyo. Dagdagan ko na lang po yung pantinda ninyo. Ayan, oo. Baka gusto nila maging reseller nung gusto po ninyo pang matagalan po ang siraan, ay bigyan ko po kayo ng matagalang masira din po ang paninda. Oo, ibig sabihin ay talagang quality. Talagang ano po talaga siya, mapatok po siya talaga. Oo. Kahit saan po dalhin. Ito po aming suman, nadala po pa abroad. Oo. Ano mga bansa yung mga karamihan? Minsan po ay nagpunta sa amin po ay Canada. Wow. Tapos po yung ito po ay yung Qatar. Yan po. Bago yung isa po ay US po yung kumuha sa akin huling-huli po. So nakakatuwa na ang dami mo na pala talagang kliyente. Imagine yung mga kababayan 25 kilos. Gaano kalaki itong batya, itong mga karealidad iluluto nila. Bukas po kasi ay atinda po ito. Sa susunod pong araw ay atinda po ito. Ano po? Dahil ang pangkaraniwan pong pagtitinda po nila Ate Carna ay Sabado. Pagka po Tiangge. At bukod pa po yung mga order. Sabi nga po nila, almost 3 times a week nagluluto po sila. May pwesto rin po kami sa palengke. Ayan, may pwesto sila sa palengke. Dalawa po ang pwesto namin doon. Isang number 8, isang number 7 po. So, yun ay pwesto ng pamilya ninyo? Opo, doon po kay na ate po ay marami po kayong pasalubong doon, mga sari-sari. Ako po naman din sa Bagong Bayan po ay may puto, may mga kalamay dampa rin po. Ayun. Ay, regarding dito siyempre ang kaulam nga nito ay kalamay hati o sabi nga namin kayo ni Ate Priscel ay Sampililok sa Santa Cruz at sa Torrijos. So, pangkaraniwan, gaano karami? Kasi kanina nakita natin, nagkayod sila, nagpagaan ng niyog. Dito po, paga or piga, ibig sabihin, pinrest po nila. 30 kabuo ng niyog. At hindi po kayang palabasan ng dalawang mayonnaise, yung nilalagyan ng mayonnaise at saka ilang bottle pa? 8 bottle. So yun ba ay kasama din sa weekly yung naluto? Or ano po yung isang beses lang po kami naluto nun. Isang beses pag ano po yung marami pong kapag December po araw-araw nagaano po rin kami luto rin po kami kasi marami pong na-order ay. So, pero pag ganito pong season, isang beses lang po kami sa isang linggo na gawa. Tapos sunod na naman po, gawa na naman ulit po kami sa isang linggo. Puro bago po ang aming kalamay hati. Ayan. So, dahil ito yung negosyo, Ate Carna, sa larangan ng kompetisyon, alam naman natin na maraming gumagawa din ng suman. Minsan ba nakakaranas din kayo na talagang marami kayong kalaban sa paggawa ng suman? Opo, marami. Pero ang nahanap pa rin po ay suman pa rin po namin. Kasi po yung lasa po ang hinahanap nila at saka yung tagal po ng aming produkto. Opo. So, hindi naiiwasan, di ba? Sasabihin, ay mas masarap yung sa amin, mas mura yung sa amin. Kayo, ano ang ginagawa niyo? Ano naman ang sinasagot niyo sa mga? Ang sinasagot po naman namin sa aming mga kompetensya po, tikmi po yung suma namin bago po kita mag-anuhan. Kaya po naman inaano ko sa customer. Siguro sa quality na lang kita. Doon sa mga nanonood po na walang idea, sa lasa po ng suman ni Ate Carna at ng Pamilya Inaw, yung pong kailang suman, pag kinain nyo po, balanse po yung alat. Ano po? At pagka, pwede nyo po itong kainin ng kahit ikaw ay walang asukal. Ano po? Dahil meron siyang lasa. May unique po siyang lasa o unique po itong lasa. Pag naman pinartner mo sa asukal, sinausaw mo, lalong sumasarap. Lalo na po kung mayroon pong kalamay hati. Mas malalasahan nyo at parang
lalo na kung ikaw ay merong mainit na kape, talagang mabubusog ka dito po sa suman na ito. Ayan nga ni at mga karealidad, alam naman natin na pag may negosyo, may kabuhayan, pangkaraniwan tanong ng ating mga kababayan, ano na baga ang naipundar? Gawa nga ng 37 years na silang nagluto ng suman, at ikaw na, ano na daw po ang inyong naipundar? Baka po. Baka. So, naging 4 na ang paa. So, ano pa ang inyong naipundar bukod sa alaga ninyong baka? Yung mga yung mga kaldero. Oo. Tapos tinigil ko na po nga yung pagbababoy at nalugi po ako doon. Nalugi ka, oo. So, ngayon ay nakapokus ka sa na po ako sa ng alaga ng mga baka. Opo. Mga, ibig sabihin, sobra. Opo, sobra sa isa. Mahirap na. At ang lalaki ng kaldero, talaga investment po ito. Magkano isang kaldero, Ate Carla? 5,000. 5,000. Kung ito nasa 10, 50,000. Dun pa lang, ha? At high-tech ang kanilang kayuran. Dahil di kuryente at yung kanila pong tigaan ay high-tech din. Ano po. So, bukod po dyan, syempre, yung pagkapaaral ng kanilang mga anak na bako, Ate Carla, ay isa ring investment. At wag niyo pong babaliwalain yung pag-aaral sa mga anak dahil yung tinatawag natin lifetime investment. Diba? Pag napatapos ating mga anak, ay panghabang buhay na yan, na pamana. Na sabi nga natin, ay pag inaswerte-swerte, ayun talaga yung magapayaman sa atin. Paldo-paldo. Paldo-paldo mag-atin. Oo. At meron din ba kayong pagkalugi? Ay, meron po. Minsan po nga mahina po ang suma namin. Wala pong kita ang mga tao. Katulad po ang dagat. Pag kumulo po ang dagat, wala rin po. Maliit din talaga yung Tapos pag wala po masyadong paalis. Tapos hindi pa season. So, anong ginagawa niyo? Halimbawa may tira? Anong ginagawa niyo? Niluluto po uli namin siya sa gata po uli. Oo. Yung gata po niya uli, naluto po namin. Naluto uli. Tapos pwede mo po uli siya ibenta bukas. Ibig sabihin, ano niyo o paano? Ipapakuloyin po uli namin siya, lulutuin po uli namin siya. So, nagataan sa labas? Opo. So, bukod dun sa gata na kasama, yung bahaw, na suman, ay lalagyan uli nyo ng gata. Gata po, opo. Pakukuluin nyo na may gata. Ay, tekatanong lang natin, paano ba yung pagluto ninyo? Bukod dito sa may gata na itong bigas na ari, may nakita ko, nilalagyan pa rin nyo ng gata sa labas? Bukod sa tubig? Yung ibabaw lang po namin to. Oo. Ibig sabihin yung pinakang lang po niya talaga. O kaya nga, ibig sabihin habang niluluto, nilalagyan pa rin ng gata. Hindi na po. Pag kami po ay nakasigang na. Opo, nalagyan po namin. Nalagyan pa. Sabaw po yun pala isa sa sekreto. Yan. Kaya mas masarap dahil loob at labas ay talagang may gata. May gata. Ayan. Huwag lang nyo akainin yung lalagyan, ha? Dahil merong gata. So, joke lang po yun. So, ayan. At nakakatuwa na itong simple na sa bahay lamang na ginagawa ay naging pangkabuhayan na ng isang pamilya sa loob ng mahigit ilang taon na, Ate Carla? 37 years. No, ikay bata. Ay, si nanay mo pa at si lola mo pa? Ay, matagal na po si nanay. Si tata. Sa tingin mo, may ilang taon na? Ay, siguro po ay, nung maliit pa po si nanay daw din po siya nag-ano nito. Nag-asuman. Ay, 75 na po si nanay. Ibig sabihin, almost 70 years na. Ay, simula po ay namatay ay 88 na po ay. Imagine, mga karealidad. So, yun nga po ang inasabi natin na nakakatuwa. Hindi alam ng pangkaraniwan, unang marami sa atin na itong simpleng buhay na ito ay pangkabuhayan. At may malaking ambag sa ating pong mga taga Marinduque. Dahil pag sinabing suman, isa sa pangunahing pagkain, kakanin dito sa ating lalawigan ng Marinduque. At may unique na lasa ang suman ng gasan. Ayan. Ate Carla, siguro, para sa ating mga nanonood, ano pa yung mga encouraging word mo o gusto mong, para ma-encourage yung ating mga kababayan na nagpaplanong magnegosyo, kahit nasa bahay lang, anong ipapayo mo sa kanila? Ang maipapayo ko lang po, magtiyaga silang magawa ng suman. Tapos, kung ano mang produkto meron sila, kung hindi man suman. Kung nilang produkto, kung hindi naman po suman o mga kanin, ay okay din po naman. Tiyaga lang talaga. Tiyaga lang po talaga. Pag wala ka pong tiyaga, wala kang nilaga. Ayan. Sabi po ng mga kasabihan ng matatanda. Kung si Ate Priscil kanina, ang sabi niya, yung suman ninyo kaya masarap ay mayroong ingredients na pagmamahal. Sa iyo naman ay mayroong, para ikaw naman ay umunlad, ay mayroong sipag at tiyaga. Ayan. Dapat po talaga kasama yun. Oo. At ano pa mapapayo mo doon sa mga medyo nadi-discourage, pagka nalulugi, o kaya ay
Nahihirapan. Diretso pa rin po. Pag may lugi po, ay may balik pa rin po yun. May balik pa rin. Oo. May tubo ka pa rin po nun. Oo. Ito po naman ay hindi naman po agad masisira. Basta lutuin po uli ito. Oo. At saka, sabi nga ni, pagka mayroong pagsubok, opo, may ups at meron ding down. At pag mayroon down, ay meron ding ups. Ayan. So, ayan. At bago tayo magtapos, Ate Carna, doon sa mga gustong umorder sa inyo, gustong matikman ang masarap na suman ng Masiga Agasan, anyayahan mo sila. Inaanyayahan ko po ng taga Marinduque po, kung saan po silang lugar, ay pwede po silang mag-order po sa amin. Ito po ang, abigay ko po yung cellphone number. At pakibigay mo yung cellphone number mo. Abigay ko po yung cellphone dito number sa camera ko. tayo, tingin yan. Ito po ay 0930-4281-607. Yun lang po. Okay. Ulitin natin, Ate Carna. Yung mga kliyente mo, yung mga hindi na na-order, anyayahan mo ulit. Yung taga Santa Cruz ko po dyan, si Ma'am Rosana. Ma'am Rosana, nandito na po ulit ako. Ito po yung cellphone number ko po, na hindi mo po ako makontak. 0930-4281-607 po. Ulitin natin. 0930 Okay. 4281-607 po. Ayan, yun yung number. Ano yan? Smart. Atok and text po. Atok and text. So, pwede po kayo mag-text o tumawag kay Ate Carna, para sa inyong mga pre-order, ilang days na before, kung pwede? Pwede po ay mga 3 days po. 3 days, 2 to 3 days. po namin. Oo. Kasi po, mahirap kami magabigay po ng hilaw. Ang suman, masisira po ang aming produkto. Ayun, dapat talagang lutong-luto. Opo, Pinapainin pa ba yun, Ate Carna? Opo. Pinapainin pa. Alas 4 po namin bago aahunin po yun. Oo. So, may ilang oras pala bago tayo magtapos, baka may mga nanonood magtatanong, mga ilang oras pala nga ito niluluto? Mga 3 oras po, depende po sa malagkit. 3 oras. Opo. So, bakit depende sa malagkit? Kasi po yung malagkit po, minsan man makabibili ka po na matigas. Ayun. Katulad po nito, maganda po yung malagkit at bagong ani po. So, pag bagong ani, mas mabilis. Opo. Pag yung naka-stack na po, matagal po siya maluto. Pagka mga laon ay mas matagal. Matagal po. So, yan. At nakakatuwa na makapanayam sa unang episode ng ating programang Ang Realidad, ang isa po sa pamilya na ang pangkabuhayan ay ang pagusuman dito sa Gasan. At muli po sa pangalan ng pamilya ng mga magusuman sa bayan po ng Gasan ng pamilya Inaw, tayo pinagpapasalamat sa pagkakataong kailang ibinigay upang mailahad at may bahagi sa ating mga kababayan ang kailang buhay at kabuhayan sa kanilang pang-araw-araw na takbo ng buhay. Ayan. At muli po, sa lahat ng ating mga kababayan, patuloy niyo pong subaybayan, suportahan ng ating programa kung saan ay ating pong ilalahad at ibabahagi sa programang ito kung papaano po nabubuhay ang pangkaraniwang mamamayan dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Paano ba nila pagkatagumpayan? Paano ba nila nailalaban ang kailang buhay? At paano ba sila nakakasurvive? Yan po ang ating pong tinatalakay sa programang ito. Kaya nga po, patuloy po kami nag-aanyaya na inyo pong i-share, i-like, ito pong ating programa. At i-follow din niyo po ang DJAR Media Online sapagkat dito natin ilalahad ang tunay na buhay ng ating mga kaubayan. Dito lamang sa programang Ang Realidad. At ako po muli ang inyo pong karealidad, ang inyong kabayan DJAR, DJ Adrian Rosales, na nagsasabing ang buhay ay regalo ng puong may kapal. Habang may buhay, may pag-asa. At ito ang programang Ang Realidad. Magandang araw, mabuhay at stay safe. God bless us all. Ayun. Akala ko yung buksan. Hindi po okay lang po. Parang dami. Okay lang po yun. Baka naman lubos. Okay, ganito. Tapos, paano ang tali? Ganun po. Ipipit mo na ganyan. Opo.
Tapos papunta na po dyan. Ganyan na po ano. Ganyan. Paparami. Tapos aylan na po. Hindi sayang. Ayan. So, ganun po. May challenge po. Hindi basta-basta yung pag-ubuhol. May pwersa din pala yun. Po. Pagluag po yun, apasukin po ng tubig. Tubig. Matabang po siya. Maano po yung lasa niya.